people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At saya lang ng feeling ko kasi holiday. Tapos sabi nino, i-date daw niya ako. Kaya, ang saya-saya ko today. Pero syempre, bago ako pa ng bonggang-bongga, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo at saka sa mga bago nating subscribers. Kaya naman ngayong araw na to, hindi ko rin makakalimutan mag-shoutout syempre sa ating mga ilang kaibigan na laging nakatutok at nakasubaybay at dahil sa solid na pagmamahal na binibigay ninyo. Kaya shoutout tayo sa mga ilan nating kaibigan. Syempre, shoutout tayo kay Madam Catherine Kane. Thank you so much for watching at saka sa suporta na binibigay mo sa akin. I love you so much. And then, of course, kay Minadro. Maraming salamat, Minadro 1113. Thank you so much for watching. And then, shoutout din tayo kay Melona Parot. Thank you so much. Andyan din si Claire Ingles. So, maraming salamat. Games Baluyot. Of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga ilang kaibigan talaga na laging nag-aabang. Siyempre, Gloria Reneva 4042. And then, of course, kay Aris Agueri. Thank you. Kay Nancy Hangis, maraming salamat. Games Baluyot, Nelson Palaciano, Monielito Casio, maraming salamat. Dalmesio 784, Cesar Anyon Nuevo, Julian Pasquali, Yaya Muhammad, Snake James. Thank you. At saka syempre kay Madam Henrietta Solidad. Maraming salamat. At kay Edhi. So, yun. So, syempre marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Reyna ng Miss Globe pupunta at rarampa sa Pilipinas ng bonggang-bongga. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, yon ang bongga niya dahil umikot siya ng buong Asia at ito nga, hindi niya nakalimutan pumunta ng Pilipinas. So, hindi ko alam kung anong eksaktong gagawin nyo dyan. Baka magpo-promote sila ng Miss Globe, mas palalawakin nila yung Miss Globe or kung ano man. But ang importante dito, hindi nila nakalimutan bisitahin ang Pilipinas. At tayo naman, syempre, i-welcome natin ang Reyna ng Miss Globe ng bonggang-bongga. At nakakatuwa kasi 'di ba, makikita ni Diana Moreno ang ating bansa. So yan, so nakakatuwa na naririnig ko yung mga queens mula sa iba't ibang pageant ay nagpupuntahan ng Pilipinas. So dati nung bata ako, naalala ko, nangangarap ako, sana si Miss Universe pumunta sa Pilipinas at mag-guest doon sa Binibining Pilipinas. Pero nangyari yon noong 2015 na, di ba? Pero at least nangyari. At ngayon mas nakakatuwa kasi talaga isa sa mga priorities nilang puntahan at bisitahin ang ating bansa. Kaya welcome to the Philippines, di ba? At para naman sa sumunod natin chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Bohol na si Tyra Goldman na sobrang ganda at Diyosa na ipinapakita. Alam nyo, to be honest, natutuwa ako sa batang to. Ang ganda-ganda ng mukha, ang fresh-fresh. Yung alam mo yon, ang mukhang sosyalin, mukhang mamahalin, mukhang mabango, mukha siyang manika. Pero may napansin ako, parang kahawig siya ni Angeli Ann Scott Kemes. Diba? So yun, ka-prototype beauty niya si Angeli Ann Scott Kemes. So, medyo natakot ako kasi parang halos parehas din sila na medyo pag tinignan mo sa entablado, medyo mabigat.
So, I hope na sana maghanda si Tyra Goldman para sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Kasi to be honest, isa siya sa mga potential talaga na pwedeng makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pwede itong pumalo sa top 5 sa ganda, sa galing, sa height. So, ayun lang, talagang kailangan lang talagang maghanda ng bonggang-bongga. Pero hindi mo matatanggi ang kagandahan niya ay Diyosa, kamukha ko. Charot, so yun. So, nakakaloka. Pero syempre, good luck. Good luck kay, good luck sa pambato ng Bohol na talaga naman, oh my gosh, I'm so excited to see her on national pageant stage ng Miss Universe Philippines. So, yun. And then, of course, ipinakilala na rin kahapon ang pambato ng Miss Universe Manila 2025 na si Jasmine Pacquiao. Anong chika ko sa kanya? Maganda siya, in fairness. May beauty na ino-offer. Pero syempre, hindi ko alam kung ano ang caliber na meron siya. Kasi appointed siya, di ba? So, I hope na sana talagang kabog din ang kanyang mga eksena. Kung ganda, may ganda. Nakita naman natin na parang, wow, ang fresh, di ba? Wow, ang beautiful. Tapos, ayun, so nag-aabang ako kung ano yung mga eksena na gagawin niya sa laban niya sa Miss Universe. And good luck, di ba? Kasi syempre, depende yan sa galawan. Kung kayang manalo, edi bongga. So, yun! At eto nga, sabing ganon Mama Sam, may dalawang kandidata daw na possible na bumulaga sa atin ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Eto nga ay si Atisa Manalo or si Ana Valencia ng Bataan. Nakakaloka. Nakaka-excite na nakakaloka. Pero hindi ko alam kasi abangan na lang natin kasi sabing gano'n si Chelsea Fernandez magiging pambato daw ng Sultan Kudarat. Tapos ito naman daw si Ana Valencia ay magiging pambato daw ng Bataan. Tapos may bulong-bulungan ang Quezon Province ay mukha daw si Atisa Manalo. Hindi ko alam, wala tayong kumpirmasyon. So sabi ng ganon, magbabalik daw si Taguig na si si Christy Magcari, pero hindi naman, wala naman, 'di ba? Kasi iba ang pambato ng Taguig. So mahirap depend sa mga naririnig lang nating balita. So better na hintayin natin yung announcement nila. Kasi tulad nga ng mga sinabi ko, may mga ibang lalawigan na probinsya na naririnig natin na ito ang representa, pero hindi naman yun ang lumabas. Iba naman. Anyway, so good luck. Kung totoo man to, edi happy, di ba? So abangan natin yung pambato ng Sultan Kudarat, pambato ng Bataan, at pambato ng Quezon Province. Pero ayun nga, marami nga nagsasabi, wala pang pambato ng Quezon Province, hindi ba to si Atisa Manalo? Ang daming nag-hope kay Atisa Manalo na lumaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At lahat naman tayo ay excited for her, di ba? Pero syempre looking forward ako na sana kung sasali si Atisa, I hope na sana talaga best yung ipapakita niya talaga kasi mahirap, makamasayang lang. And I think it's not time na mag-join siya kasi ang daming kalaban na matindi. Pero kung destiny naman niya, why not? Diba? Diyos ko Lord. At doon naman kay Ana Valencia, exciting to. Looking forward. So, abangan natin yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, mga nag-withdraw dito sa Miss Universe Philippines. So, tingin mo Mama Sam, ano ba ang nagiging dahilan kung bakit sila Miss Pampanga, Pagandian, Dipolog City at saka Sindangan City ay hindi na nagtuloy dito sa Miss Universe Philippines? Well, hindi ko alam kung ano yung eksaktong dahilan nila, pero ang nakikita ko dito, akin lang to ha, siguro it's about financial at saka yung support na makukuha nila doon sa mismong organization nila. So, maaari din naman kasi yung support ng organization ay hindi ganun kabongga, hindi ganun kalaki. Kasi naman, hindi naman ganun kalaki din yung mga lalawigan na to para mag-support ng ganun kabongga para sa laban sa Miss Universe. Kasi to be honest guys,
malaki ang nagagastos sa isang pageant. So, kung ako, halimbawa, lalaban ako sa pageant, so sisiguraduhin ko, lahat ng magagastos ko ay manggagaling mismo sa organization. Siyempre, maliban pa doon sa cash prize na makukuha ko. Dapat akin na yon. Tapos, yung support nila para sa laban, sa kandidata, ay dapat ayun yun, supportahan nila. Kasi ganito yun guys ang naiintindihan ko dito, dapat kapag kinurunahan mo yung isang title holder, so may cash prize siya, kasi kaya nga siya lumabad dyan So, kanya yon, baon niya yon, pera niya yon. Tapos, kung lalaban siya sa national pageant, dapat gastusan siya ng organization mismo kung sino ang nagpa-pageant. Para, alam mo yon, hindi naman lugi yung kandidata kasi una, mawawala sila ng trabaho kasi 3 buwan, di ba? Ang labanan dito sa Miss Universe, medyo matagal-tagal, aminin naman natin. February, March, tapos ang coronation nila, April or May. So, syempre, may trabaho din naman yung mga taong to. At kung ano man yung ginagawa nila sa buhay, hindi naman po pwede na hindi na lang sila laraket at hihintay na lang nilang matapos yung pageant. So, dapat yung support na magagastos nila mula sa mga wardrobe, makeup artist, and team, everything, manggagaling niya sa organization. Pero kasi hindi din naman natin masisi yung mga maliliit na ganitong lalawigan, paano kung wala din naman silang ganong kalaking budget. So, ayun yung mga nagiging dahilan. Kaya ang nangyayari dyan, kung sino na lang yung willing na lumaban at gumastos para sa sarili nila. Ayun yung nakikita kong dahilan. Kasi last time, yung Bulacan, di ba? Si Chelsea Manalo, halos talagang gumib up na siya dahil wala ngang financial support. And then, nag-support syempre si Manny Halasan para sa laban niya. And ayun, natuloy yung laban niya. So, hindi easy sa mga kandidata. And I hope na naiintindihan natin to. Hindi naman to issue, kumbaga nagiging practical lang ang mga kandidata. Kaya nagwi-withdraw. So yun. So yun yung mga nakikita kong dahilan. Kasi hindi naman yan lalaban kung kung walang problema sa financial. Ang ibang reason, ayun, may importante, may emergency, kaya hindi na rin natutuloy. Pero naiintindihan dapat natin na dapat malawak to sa nauunawaan natin. Hindi din naman mayaman din yung mga organization para mag-support na mag-support. They are trying their best na makapagpadala ng kandidata sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, meron din naman silang pangangailangan ng bawat organization. Diba? So, fair lang. So, hope na iintindihan nyo na lahat. Yes, nandoon tayo, nangihinayang din sila. So, bago tayo manghinayang sila din. Kasi kaya nga nila choice yon dahil naniniwala sila na malaki ang potential o malakas ang potential na pwede nilang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines para sa lalawigan nila. Diba? So, yun, nakakaloka, nakaka-stress, but laban lang and we wait na next time, balay mo, magbalik uli sila sa laban nila dito sa national pageant. And sa mga national director, sa mga lalawigan na nagkakandak ng mga ganitong pageant, so I'm so proud of you kasi ginagawa nila yung best nila. Diba? So yun, sa abot ng kanilang makakaya, kaya wag natin sila husgahan. Hindi biro ang mga laban na ganito. So, I hope na naiintindihan nyo ng lahat. At para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, tingin mo, si Winwin Marquez na kaya ang susunod na reyna ng Miss Universe Philippines. Minsan nang nagtapat si Chelsea Manalo sa Miss World at saka si Winwin Marquez. And then Mama Sam, tingin mo, maibibigay kaya ni Chelsea Manalo ang corona kay Winwin Marquez? Syempre, gusto yun ni Chelsea Manalo dahil syempre naging sisterhood niya naman to sa Miss World. Why not, diba? At syempre, yung caliber naman ni Winwin ay wala naman tayong duda dyan. But kailangan patunayan yun ni Winwin sa organization, sa mga judges, sa atin lahat. Sabi ko nga, ang pagbalik niya dito bilang isang reyna ng Reyna Hispano-Americana, hindi biro to, hindi madali to para sa kanya. Pero feeling ko naman, hindi naman niya kakabog dyan, hindi naman niya lalabas dyan kung hindi niya kaya. So, nandoon lang ako sa part na sana maipakita niya talaga kung ano yung gusto niyang maipakita dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. And tignan natin kung ano ang kabugan na magaganap sa mga
kandidata ngayong taon na to. At tignan din natin kung si Winwin nga ba ang makakapag-uwi ng corona. So, syempre excited tayong lahat dyan. Kahit di naman ako. Pero aminin din natin na matinding bardagulan ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kaya hindi magiging madali sa kanila ang pagkuha ng corona. And I hope na sana naiintindihan natin yon, di ba? So, take it easy guys. So, naniniwala ako na kakabog ang Winwin Marquez. Nakikita ko na talagang magpapasabog siya ng bonggong-bongga at hindi yan basta-basta magpapatalo. Pero naniniwala din ako na kaya niyang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines sa paraan na alam niya. So, good luck and wish all the best para sa mga reyna na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Dia Mate, Mama Sam, nakikita mo ba na dapat pang lumaban sa another national pageant sa Pilipinas after niyang manalo ng Miss ng Reyna Hispano-Americana 2025. So, yan. So, well, ang masasabi ko ay bongga yan. So, yan. So, hindi ko pa alam. For now, mas gusto ko na manamnam niya ang Reyna Hispano-Americana journey niya. Yung bilang Reyna ng ng Reyna Hispano-Americana ay i-enjoy niya muna yung journey niya, gawin niya ang lahat ng pwede niyang magawa bilang Reyna ng Reyna Hispano-Americana. So para ma-impress syempre lalo ang organization sa Pilipinas, kailangan maging mabuting Reyna siya para alam mo yon, hindi naman ma-trauma or hindi magkaroon ng doubt ang mga organization na to na maibalik ang corona uli sa ating bansa. So I hope na ayun ang magawa ni Dia Mate sa pagiging reyna niya dito sa Reyna Hispano-Americana. And of course, wish all the best para sa kanyang journey. And then, ayun, ayoko muna siyang lumaban. Huwag niyo na munang isipin yon. So, may isang taon pa bago uli siya magputong ng corona. Kumbaga parang ihayaan na muna natin siya na maging reyna. At siguro in the future kung gusto pa niya. Pero kung ako tatanungin mo, hindi na. Parang tama na tong maging Reyna Hispano-Americana ka. Kasi hindi naging madali na patunayan sa atin lahat na isa siyang tunay na reyna. At yung title na ibinigay sa kanya, dapat yun yung mahalin niya forever. Katulad ni Megan Young. Diba? Sabi nga ni Megan Young, I'm enough for the Miss World. Ikaw naman ang magiging Miss World talaga. Enough na yun, di ba? Sus ka. At para sa akin, ang lahat naman ng pageant ay pantay-pantay, lalo na ang Reyna Hispano-Americana. Napakahirap makuha ng corona dyan. Hindi siya basta-basta lang. Kaya hindi rin siya basta-basta na i-give up mo lang na, oh, gusto ko na ng another crown. So, dapat mahalin niya. To be honest, guys, mas bongga pa nga ang Reyna Hispano-Americana more than doon sa mga ibang mga pageant na pinapanood natin. Aminin natin yan. So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.